Bagamat maaga pa pero kinumpirma ngayon ng pangalawang Pangulo Vice President Sara Duterte na siya'y tatakbo bilang Pangulo ng bansa sa darating na 2028 elections. Inanunsyo po ito ni VP Sara sa gitna po ng kaliwat-karang impeachment complaint na niluluto laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso. At kaugnay niyan, humingi rin ng tawad ang pangalawang Pangulo sa publiko dahil umano sa pagtulong niya kay ang kanyang dating kalyadong si Pangulong Marcos Jr. para manalo bilang Chief Executive ng ating bansa. At ano naman ang tugon dito ng Malacanang? Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, siguro tanong ng taong bayan, anong nagtulak sa kanyang early announcement? Hindi nagbigay ng anumang pahayag si Vice President Sara Duterte Alex nang mag-anunsyo siya kanina ng kanyang desisyon na tumakbo sa pagka-presidente sa darating na eleksyon. Ang Malacanang naman, ang tanging nasabi lang para sa Vice Presidente, good luck. Sa gitna ng patong-patong na impeachment complaint na kinakaharap sa Kamara, inanunsyo ngayon ni Vice President Sara Duterte ang desisyong sumabak sa 2028 presidential race. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nakasuot siya ng kulay itim na damit at kapansin-pansing walang official seal o flag ng Vice-Presidente sa kanyang background nang humarap ito sa media. Ang maagang pag-anunsyo ng kandidatura sa pagka-presidente ni VP Sara taliwas sa naging strategy ng kanyang ama nang tumakbo sa pagkapangulo noong 2016 elections. Bagamat maugong noon na baka sumabak sa presidential race, sinoy Davao City Mayor Rodrigo Duterte, tinapos niya ang ugong-ugong na maghain ng Certificate of Candidacy o COC para sa kanyang re-election bid. Pero bago matapos ang panahon para sa substitution ng mga kandidato, binawi niya ang kanyang COC sa pagka-alkalde at sa halip, naghain ng kandidatura para tumakbo sa pagka-presidente. Sabi naman ng palasyo kay VP Sara, good luck. Nadinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Opinyon ng ilang kritiko, ang maagang anunsyo ni VP Sara may kaugnayan sa kinakaharap na impeachment. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taong bayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Pagkatapos mag-anunsyo, hindi nagpaunlak ng panayam sa media si VP Sara, pero sa kanyang speech, puno ito ng paghingi niya ng tawad sa mga Pilipino. Dahil kasi anya sa kanyang pagtulong na mahalal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, nanalo ito noong 2022 elections at nahalal na Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Sagot naman ng Malacanang rito, Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. giit ni Palace Press Officer Claire Castro kay VP Sara, wag solohin ang credit sa pagkakapanalo ni PBBM noong 2022 presidential elections. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr.
kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Sabi ni VP Sara, bilang bahagi ng paghingi niya ng paumanhin sa mga Pilipino, iniaalay niya ang kanyang sarili para magserbisyo sa bayan. Balik sa inyo dyan, Alex. Mats, bagamat hindi na nagpaunlak ng mga panayam at mga tanong ang ating pangalawang Pangulo, nabanggit ba ng kanyang mga staff na sa mga susunod na araw ay siya haharap para at least ma-expound pa kung bakit siya nag-anunsyo na maaga para sa pagtakbo sa 2028 bilang Pangulo ng bansa? Alex, sa ngayon ay hindi rin masabi ng kanyang mga staff kung kailan ulit magbibigay ng panayam si Vice President Sara Duterte. Kanina tinanong nga rin natin sila dahil nagkagulatan, usually kasi kapag nagpe-press con siya, nandun yung seal niya sa likod, maging yung flag ng Office of the Vice President. Pero kanina, nagulat na lang, nung akala namin mag-start yung press con, biglang pinatanggal yung mga seal. Kaya ang sabi namin, ano ba yung posible, meron bang maaring i-announce si VP Sara? At sabi ng mga staff niya, kahit sila daw mismo, hindi nila alam kanina kung ano yung sasabihin ng Vice Presidente. Okay, siguro panghuli dahil may nababanggit siya na kinakailangan na ibalik ang tapang at malasakit. Ito ba ay ang future na slogan ng kanyang kandidatura sa 2028? O ito ba ay patikim sa magiging tandem sa darating na halalan? Wala pa silang opisyal na sagot patungkol dyan, Alex, pero mukhang kung titingnan mo, mukhang yan na yung magiging slogan ng kandidatura ni VP Sara sa pagpasok niya sa presidential race. Okay, sige. By the way, nung inanunsyo ba niya, nandiyan ba ang kanyang pamilya sa likuran, sa paligid? Wala, Alex. Si Vice President Sara Duterte lang yung naroon kanina. Okay, sige, malinaw. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo.